Sa videong ito, ituturo ko sa inyo kung paano i-register ang inyong SSS number sa my.sss online. Kaya tara, samahan niyo ako at panoorin natin ang video na to. Pero bago yan, sa mga hindi pa nakasubscribe sa akin, kayo na ang bahala. So unang gagawin natin, i-type lang natin ang sss.gov.ph sa ating mga search engine kagaya ng Google Chrome. At pagkatapos may makikita tayong member login, sa baba niyan i-click lang natin ang register. At pagkatapos may makikita kayong reminders, basahin nyo pong maigi ang reminders para makapag-register kayo online. So dapat daw bago kayo mag-umpisa, meron kayo kahit isa sa mga registration preference na nandito para makapag-register kayo online. So una sa mga registration preference na kailangan nila is yung savings account number. So dapat meron kayong ATM savings account number na nakaregister sa inyong SSS account. So kung meron na kayong mga savings account number na nakaregister sa inyong account, pwede nyo pong gamitin ito as registration preference para makapag-register kayo sa SSS online. So kung wala kayo niyan, pwede nyo itry itong pangalawa, yung mobile number registered in SSS. Kung ano po yung mobile number na nilagay ninyo nung kumuha kayo ng SSS number, pwede nyo pong gamitin yan as registration preference para makapag-register kayo online. At kung wala naman kayo nung dalawang nabanggit ko at meron naman kayong UMID card, may dalawang option po sa UMID card. Pwede nyo pong gamitin yung UMID card PIN code, yung nasa likod po ng inyong UMID card, or yung mother's maiden name na nakalagay sa pag-apply ninyo ng UMID card. Take note po, pwede nyo gamitin ang mother's maiden name kung may UMID card na kayong hawak. At kung wala kayo nung tatlong nabanggit ko pero employed naman kayo, pwede nyong gamitin ang employer ID number. So hingin nyo po yung employer ID number ninyo sa mga employer ninyo. At kung wala pa rin kayo nung lahat ng mga nabanggit ko at nakatry na kayong magbayad sa SSS at may resibo kayo, pwede nyo pong gamitin yung mga payment reference number or receipt transaction number na meron kayo. Pwede nyo pong magamit yan as registration preference para makapag-register po kayo online. At kung wala pa rin kayo nung mga nabanggit ko at meron kayong existing loan balance, pwede nyo pong gamitin yung date ng loan existing balance niyo. Kung kailan po kayo nag-loan, pwede nyo pong gamitin yon. Take note po yung date of loan with existing balance. So dapat yung may balance pa po kayo. And next is yung transaction number na makikita sa personal record niyo or nung kumuha kayo ng UMID application. Pero gumagana lang po ang transaction number sa personal record sa mga nagkuha ng SSS number from December 10, 2020 pataas po. Pero pag December 9, 2020 kayo kumuha pababa, hindi po pwede ito. And last is yung check number of any monthly pension received from SSS. Kung may check number kayo na natatanggap sa inyong pension, pwede nyo pong gamitin yan as registration preference. So take note po, bago kayo makapag-register sa SSS online, dapat meron kayo isa sa mga to na registration preference para makapag-login kayo online. At kung okay naman po lahat at nabasa nyo na po, i-click nyo na po ang box katabi ng I certify. At pagkatapos i-click nyo na po ang proceed. At pagkatapos mapupunta na tayo dito sa online member user ID registration. So dito mag-fill up lang kayo ng mga kinakailangan nila. So unang ilalagay natin is yung CRN or SSS number. Take note po sa mga wala pang SSS number, hindi po para sa inyo ang video na to. Para po to sa mga may SSS number na pero hindi pa nakapag-register online. Sa mga kukuha pa lang po ng SSS number online, may video po akong ilalagay sa description box para madali nyo na lang pong makita. So once pag nalagay na ninyo ang inyong SSS number or CRN number, punta naman tayo dito sa baba sa paglalagay ng email address. So dapat po sa paglalagay ng email address, wala kayong makikita na email address has already been registered dito sa gilid. Kapag may nakikita kayong ganyan, palitan nyo na po yung email address niyo or gumawa na lang po kayo ng bago kasi yung email address na to baka nagamit na ng mga kaibigan ninyo or pinagamit ninyo sa mga kaibigan ninyo or mga relatives ninyo. Kaya hindi na po pwede kasi nakaregister na po siya sa SSS. And may na-encounter din ako na palaging ganito yung lumalabas na email address has already been registered. Dito sa gilid guys, sa gmail.com, i-try nyo pong i-delete yung space dyan sa
pinakadulo kasi minsan pag nag-automatic type tayo, may nakalagay na space sa gilid kaya hindi po tinatanggap ni SSS yan. I-delete nyo po yung pinakadulo na space dyan para tanggapin po ni SSS. At kung tapos naman kayong gumawa ng email address, punta naman tayo dito sa baba sa paglalagay ng preferred user ID and confirm preferred user ID. So dito kayo po yung gagawa ng user ID ninyo. Take note po, tatandaan ninyo ang user ID na gagawin ninyo kasi ito po yung gagamitin ninyo once mag-login kayo sa SSS Online. So dapat daw po nasa 8 to 20 characters tapos yung unang character is nasa alphabet daw tapos no special characters except underscore. So pwede po yung underscore. Wag lang po yung mga number sign, ganyan, bawal po yon. So kagaya ng ginawa ko, Dubs 1, 2, 3, 4. So malaki yung una, tapos maliit na yung sunod, tapos may numbers po. Pwede na po yan ganyan. So pag okay na, punta naman tayo dito sa baba sa paglalagay ng last name, given name, middle name, at suffix. So dito ilagay nyo na lang po kung ano yung naka-register sa inyong SSS account. So make sure po tama lahat ng nilagay ninyo, hindi po nagkabaliktad yung last name, given name, and middle name ninyo. At kung may suffix kayo kagaya ng junior, senior, the third, the fourth, ganyan, pwede nyo pong ilagay. Pero pag wala, wag nyo na pong galawin yan. And next, dito naman tayo sa paglalagay ng date of birth. So ilagay nyo po yung month, date, and year. So make sure po naka-month, date, and year yung ilalagay ninyo. So pag okay na, may makikita kayong ganito. So makikita nyo po yung edad ninyo. Kung tama naman yung edad na nakalagay dyan, i-click nyo na po ang confirm. And next, punta naman tayo dito sa paglalagay ng mailing address. Kung ano lang po yung nasa mailing address niyo, kung may room, floor, unit, ilagay nyo po. Kung house, lot, and number, ilagay nyo. Kung may street and subdivision, ilagay nyo po. Pero kung wala ng street or subdivision, wag nyo na pong lagyan yan. So kagaya po ng ginawa ko, house and lot and block number lang yung meron ako at yung subdivision. Wala akong street and room number, ganyan, building name, wala. So hindi ko na nilagyan. Kung ano lang po yung meron, yun lang po yung nilagay ko sa address. And dito sa baba, pili na lang po kayo kung nasa Metro Manila or nasa province kayo. So kinlik ko na lang po yung province, then nag-select ako ng province name. So makikita nyo lahat ng mga pangalan ng probinsya na nandito. At kung nakaselect na kayo, select naman kayo ng city and municipality. So piliin nyo na lang po kung saang city or municipality kayo. At pagkatapos dito sa gilid, select na lang kayo kung saang barangay kayo nabibilong. So kung okay na lahat, punta na tayo dito sa baba sa paglalagay ng foreign mailing address. Pero pag wala kayong foreign mailing address, huwag nyo na pong lagyan yan. And dito na tayo sa registration preference. So pumili na kayo kung anong registration preference ang meron kayo. Kagaya ng mga nabanggit ko kanina, so dapat meron kayo kahit isa sa mga registration preference na binanggit ko kanina. So ulitin ko po yung mga registration preference na tinatanggap ni SSS. Una is yung ATM savings account number na naka-register sa inyong SSS account. Pangalawa is yung mobile number registered in SSS. So kung ano yung mobile number na na-register ninyo nung kumuha kayo ng SSS. So pangatlo, kung meron kayong UMID card, pwede kayong pumili sa UMID card ng UMID card PIN code or yung mother's maiden name. Next is yung employer ID number. Kung employed kayo, pwede nyong hingin sa employer ninyo yung employer ID number nila sa SSS. At pwede nyo yung gamitin as registration preference para makapag-register sa SSS online. And next is yung paid payment reference number. Kung nakapagbayad kayo sa SSS at may transaction number kayo o receipt number, pwede nyo pong gamitin yan as registration preference para makapag-register online. At next is yung date of loan with existing loan balance. So dapat kung may existing loan balance kayo, dapat natatandaan nyo yung date at pwede nyo yung gamitin as registration preference. And next is yung transaction number shown in your personal record nung kumuha kayo ng UMID application. So pwede nyo pong gamitin yon, pero pwede lang po to sa mga nag-apply ng December 10, 2020 pataas. Pero pag December 9, 2020 pababa, hindi na po to pwede. And last is yung check number of any monthly pension, retired, disability pensioner, whoever received a pension benefit through check. Kung tumanggap kayo ng cheque at may check number kayo na galing sa SSS, pwede nyo pong gamitin as registration preference yan. So bali ang ginamit kong registration preference is yung transaction number nung kumuha ako ng UMID. So pagka-select ko ng transaction number shown in your personal record,
So nilagay ko yung transaction number dito sa baba. So pag ganyan guys, pag okay na, i-click nyo na po ang box katabi ng I am not a robot para ma-checkan po yan. At pagkatapos i-click nyo na po ang box katabi ng I accept the terms of service. At kung na-review nyo na lahat at okay naman, i-click nyo na po ang submit. At pagkatapos may makikita kayong confirmation page. So dapat i-double check nyo po lahat ng mga nilagay ninyo, yung CRN number, email address, yung user ID, yung given name, middle name, suffix, date of birth. So dapat tama po lahat yan at yung address ninyo na nakalagay dyan. Pati yung registration preference na ginamit ninyo at yung number na nilagay ninyo sa registration preference, dapat tama po lahat. So pag okay na, i-click nyo na po ang confirm. At pagkatapos may makikita kayong ganito, i-click nyo na lang po ang okay. At pagkatapos may makikita kayong ganito, successful na daw yung pag-submit ninyo ng account registration application. So may matatanggap na kayong email, pero pag wala kayong natanggap na email sa inyong inbox, i-check nyo po sa spam or junk mail folders ninyo. Baka nandun po yung message ni SSS. So sa akin guys, wala pang 24 hours may na-receive na akong email na kagaya nito. So pwede ko nang i-activate yung account ko sa my.sss member account. So i-click lang po ang clicking here na kulay blue para makagawa kayo ng user ID at password. So dito ilagay nyo na lang po yung last 6 digit ng yung CRN number or SSS number. Take note po, last 6 digit po. Kung ano yung CRN number ninyo or SSS number, kunin nyo po yung last 6 digit at yung po yung ilalagay ninyo dito. At kung nalagay nyo na po, i-click nyo na ang submit. At pagkatapos mapupunta na kayo sa paglalagay ng preferred password at confirmed preferred password. So dapat daw po nasa 8 to 20 characters yung ilalagay ninyo na password, dapat may maliit at malaki at may numbers. So kagaya po ng example na nilagay nila dito, GD Cruz, tapos maliit yung Cruz, tapos may number na 08. Kaganyan po yung ilalagay ninyo, may maliit na letra, may malaki na letra, tapos may numbers. So pwede na po yan. Pag okay na, i-click nyo na po ang submit. At pagkatapos mapupunta na kayo sa pag-set up ng security questions. Napaka-importante po ng security questions kasi once pag nakalimutan ninyo yung user ID at password ninyo, pwede nyo pong gamitin ang sagot sa security questions na nilagay ninyo para mabuksan po yung SSS account online ninyo. So i-click na po natin ang set up security questions. So dito pumili lang po kayo ng dalawang tanong. So may mga tanong po na nakalagay dyan, pumili na lang po kayo. Pwedeng tamang sagot yung ilagay ninyo, pwede pong hindi tamang sagot. Pwede din po parehas yung sagot sa mga tanong na ilalagay ninyo. Kagaya niyan, Dabs, lahat yung sinagot ko kahit magkaiba yung tanong. So pwede po yan para mas madali ninyong matandaan. So pag okay na, i-click nyo na po ang submit. Pagkatapos may makikita kayong ganito, i-enter nyo po yung password na ginawa ninyo kanina. So pag okay na, i-click nyo na po ang confirm. At pagkatapos may makikita na kayong ganito, successful na daw ang pag-set up ninyo ng security questions. At may marireceive din kayong email na kagaya nito, successful na daw yung pag-set up ninyo ng security questions. So try na natin i-login yung SSS natin online. So i-type lang natin ang sss.gov.ph. At pagkatapos may makikita tayong member login, ilagay lang natin ang ginawa nating user ID at password. So pagkatapos i-click na natin ang sign in. So ayun na po, nakalogin na tayo at nakapasok na tayo sa SSS Online. So pwede nyo na pong ma-enjoy lahat ng mga gusto ninyong applyan or mga benepisyo na gusto ninyong kunin dyan. So yun lang guys, sana may natutunan kayo sa video na to and sana magamit nyo rin to. And please don't forget to like, share, and subscribe to my YouTube channel. And please don't forget to hit the notification bell para updated kayo sa lahat ng mga videos ko. So yun lang guys, thank you and God bless everyone!